This meeting is being recorded. Sa atong pagpanaw, bisan sa pahamugaway, bisan sa kalisod, siya nagahatag sa ato kinahanglan. Si Jesus magbalantay, diriya ngay mahadlok, sa kapito sa kasamo, siya ang katabang. Si Jesus magbalantay, diriya ngay mahadlok. Siya ang atong Diyos. Siya ang atong Diyos. Katahong sayang pasensya sa atong pagsimba, Espiritu sa gugma, kanunay mangkon. Sa iyang pagkamuma, kita may kalipay, hingpit nga paglaom sa iyang saan. Si Jesus magbalantay, diriya ngay mahadlok, sa kapito sa kasamo, siya ang katabang. Si Jesus magbalantay, diriya ngay mahadlok. Siya ang atong Diyos. Siya ang atong Diyos. Siya ang simbahon, siya ang alagaron, siya ang pasalamatan sa tanan nga panahon. Siya ang atong Diyos. Siya ang atong Diyos. Si Jesus magbalantay, diriya ngay mahadlok, sa kapito sa kasamo, siya ang katabang. Si Jesus magbalantay, diriya ngay mahadlok. Siya ang atong Diyos. Siya ang atong Diyos. Siya. Sa imong pagpamalandong, nakita mo ba siya? Siya nagtawag kanimo, ayaw na pagduha-duha. Kung may problema ka, tanggap lamang kaniya. Huwag ka mag-inusara, kauban mo siya. Dili kanya biyaan, iya kang panalipdan sa tanan mo, kalisdanan. Oh, 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 oh.
sa dalan mo. Kay ang Diyos ang atong giyang manluluwas ta. Walay makulang nimo, wa ka mag-inusara, kauban mo siya. Dili kanya biyaan, iyak kang panalipdan sa tanan mo kalistan na. Magandang gabi po sa ating lahat at mapagpala pong Miyerkules at tayo po ay nagsisimula na sa ating pong Prayer Warriors Academy at tayo po ay sisimulan po ng ating pong panimulang panalangin po ng isang Bicolano na panalangin po sa pamagitan po ni Brother Willie. Marahay na banggi senduga boss. Let's pray. Aman niya mo kagurangnan sa bangging ini. Nahagat po ng indong mga aki ning tabang sa itong ikatulo na persona ng Spirit. Tabangi po tabi ang indong aki sa katauhan
ng aming tagatukdo, Dr. Ray Latran. Tabangi din po kami ng mga dumadangog ng aral patungkol sa pagdamag. Tabangi tabi ang gabos na mga aki, tugang profesor sa bangging ini. Pagurangnan nawa ang inyong kaliwanagan ang siyang magsamuya bako ang aming personal na kalikasan. Mabalos aman niya mo ang lahat ng ito isang ngaran ng inyong aki na si Jesus. Amen. Muli Amen. po ay maganda pong gabi at mapagpala pong Miyerkules sa gabing ito at tayo po ay magsisimula na po sa atin pong Prayer Warriors Academy. Ngunit bago po ang lahat, akin pong pakikilala sa iyo ang mga ang mga magsisiganap. Ang nagpatugtog po ng ating mga awiting makalangit ay si Chaplain Moises Fajardo sa pamagitan po ng mga awit ng Larieta family. At ang pinakahuli pong inawit nila ay kinompose po o nilikha po ng atin pong kamanggagawa na literature evangelist na walang iba kundi po si Sir Roland Larieta. At ang nagbigay po ng atin pong panimulang panalangin ay ang Bicolano na panalangin po ni kapatid na Willie. At inyo pong lingkod, siya pong magpapakilala po sa mga magsisiganap po sa gabing ito. At ang magbibigay po ng mga mensahe po ng mga awitin ay ang nanggaling pa po sa Mindanao. At yun po ay sila Mr. and Mrs. Larieta at ang kanila pong mga anak. At ang atin pong magbibigay ng mensahe sa gabing ito at siya pong magpupuno sa ating mga empty cups ay walang iba kundi po ang magbibigay po ng tubig ng balong ng buhay ay walang iba po kundi si Chaplain Colonel Dr. Chuk Raja Ray de Latran. At ang magbibigay naman din po ng English na pananalangin po at ang pasasalamat at ang mga prayer request ay si Ma'am Shiba. Gayun din po ang siya pong bibigay po ng atin pong huling panalangin o siya pong magsasarado po ng ating programa ay sa pamagitan po ni Ma'am Menel Bahuyo. Yan po ang pagkakasunod-sunod po ng ating pong programa po, ng ating worship service po sa gabing ito.
Magkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo. Magkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Ipagod mo ako, matud sa pulong mo. Alisan sa papagyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Dagon ko ikaw. Magkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo. Magkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Magkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Magkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Amen. Amen. Maraming Amen. salamat sa napakagandang mensahe ng awit sa Bisaya. At iyon po ay awit ng ating kapatid at ating estudyante dito na isang literature evangelist. So maraming salamat sa Lorieta family sa kanilang handog sa Panginoon. Isang awit na o tumutukoy o patungkol sa pagpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, and once again, welcome to our training course, ang ating Prayer Warriors Academy. Tayo po ngayon ay hindi ko pala makita kung ilan tayo ngayon kasi wala po dito sa aking screen. But anyway, medyo mayroon po tayong okay, so mayroon po tayong 2 pages dito sa aking laptop screen. So sabi ni Ma'am Manilyn ay tayo po ay nasa 21. So praise God at marami tayo ngayon at katulad ng ngayong lumipas na Wednesday, marami din po tayo. At ito ay nagpapatotoo mga kapatid na tayo po ay naniniwala sa kapangyarihan ng pananalangin at na tayo ay makapag-equip sa ating mga sarili upang tayo ay maging fully geared para sa pakikipaglaban. Hindi lang naman para sa pakikipaglaban, kundi dahil tayo ay talagang nasa labanan na. Whether we like it or not, tayo po ay talaga pong nasa labanan na po talaga. Kaya itong ating ginagawa is continuous equipping of ourselves, providing us the kind or the needed ammunition, kung ano pang kinakailangan upang tayo ay maging fully equipped sa labanan ito, no tinatawag nating ating involvement
in the great controversy. So once again, welcome to our Adventist Prayer Warriors Academy. Ito po ang iyong lingkod, Chaplain Colonel Doc Radja, ay magsisilbing iyong instructor sa gabing ito. Bago po tayo magpatuloy, pinapaalala ko sa lahat na next Saturday at 6 to 9 p.m. Could be our last night sa ating trainers to train. So yung makakapag-submit na ng kanilang assignment or project ay mabibigyan po ng certification as a certified trainer, no? So wag niyo kalimutan mga kapatid sa ating assignment dito sa ating trainers to train. We have to identify the need, then create the objectives, design the training, create the visual aids, prepare for the training, and so on and so forth. So pag na-complete lahat, they will be certified. Okay? So again, this is our Adventist Prayer Warriors Academy. Tayo po ay narito upang mas lalo pa mapaigting ang ating involvement o ating pakikibaka, no, dito sa the great controversy, or sa ibang terminolohiya ang tawag ay the cosmic conflict. So ito po ay pag-equip sa atin dahil ang academy na ito is designed for each one of us not just to become a warrior but an elite spiritual warrior. At ang philosophy of warfare, katulad ng mga actual na sundalo, ng tawag sa kanila ay Army Commando. We are considered as a member of the specialized military personnel who undergo rigorous training and are skilled in various tactical and combat operations. Ito po yun, no? Ang ating Prayer Warriors Academy as an elite soldiers of Jesus Christ fighting in the war we call as the Great Controversy. In Module 1, we took up the foundations of evolutionary prayer. Tinalakay natin ang introduction to Adventist Prayer Warriors Academy. Then sa pangalawa ay tinalakay din natin ang the biblical basis of revolutionary prayer. Then the biblical basis of revolutionary prayer also. And we also took up the understanding the perspective on revolutionary prayer. Mayroon pong okay. So dito po mga kapatid, nagtatapos ang Module 1. Then we discuss now Module 2, and this is about personal revolutionary prayer life. So ang Module 1 natin na tinalakay ay tungkol po doon sa general informations about prayer warriorship. Pero sa Module 2, this is personal, no? Ang ating personal involvement na po mga kapatid sa ating prayer warriorship. Okay? Now, last time, tinalakay po natin ang part 1, not actually part 1, but the lesson 1, but in our numbering, we call it lesson 4 because Module 1 has 3
lessons, and Module 2 has also 3 lessons. So, ang part 1 of this Module 2 is actually the 4th lesson. Okay? So, mayroon ding, yun po ang tinatawag na developing a personal revolutionary prayer routine. At ito po ay ipagpapatuloy natin sa gabing ito dahil we only took up the first 10 sa personal revolutionary prayer life. Pero sa sunod na Miyerkules, tatalakayin na natin itong overcoming challenges and revolutionary prayer. So mabibitin po muna itong ating part 2. Okay? I-extend natin o i-move natin sa sunod na Miyerkules dahil hindi natin natapos ang part 1. No, ngayon pa lang natin tatapusin. So yung part 3, instead of March 13, mauusog din po natin ito sa sunod na rin na Miyerkules. Okay, so last time and when we took up the personal revolutionary prayer life, ang lesson 4, tinalakay natin ang tinatawag natin a guided journey to a dynamic and beautiful devotional life. No? So, ang ating key text is 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about weaknesses so that Christ's power may rest on me. So ito po in-emphasize natin mga kapatid na when we feel ourselves as weak, then we desire more of God's strength so that we become strong not by ourselves but by the strength of the Lord. Yan din po ang sinabi ni San Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13 na sinabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. So, in embracing the power of grace, we took up the first 5, no? Padaanan na lang po natin ito. Number 1 is we set a clear purpose. And then number 2, we create a sacred space. Number 3, we establish a consistent schedule. At ang iba sa atin last time nag-share ng kanilang iba't ibang mga pamaraan, no? At iba-ibang mga schedule sa devotional life. Okay. Then we choose meaningful practices. Yung iba sa atin nag-share na mga mayroong nag-pray na may background ng music maganda. Okay, and many more as we have learned it last time. Okay, so we are also encouraged to start with short sessions. As we have emphasized last time, we think big but we start small. Ngayon, ang ating reflection is how is your private and personal devotional life? Marami ang nag-share sa atin tungkol po sa kanilang private and personal devotional life. Okay? So, warriors, marami din po sa atin ang nag-share tungkol dito. Kaya ngayon mga kapatid, dito na tayo sa next 6 to 10. Okay? Which composes or consists the part 2 of this embracing the power of grace. Without much ado, ang number 6 po is to include reflective gratitude. Okay. Include reflective gratitude. Napaka-importante po nito mga kapatid na part ng ating devotional life is to reflect, meaning to say, pinag-iisipan natin sa nagkakaroon tayo ng personal meditation na mayroong
pagka grateful, no, sa ating mga puso. We take time for this in our devotional moments, no? Because ang pag-reflect sa ating mga karanasan sa mga magagandang nagawa ng ating Panginoon ay sobrang nakakatulong, mga kapatid. It helps us overcome and it even help us to achieve success. So when we take time in our devotional moments to reflect of our experiences, thoughts, and feelings, ito po ay malaki ang naitutulong sa atin. So we have to express our gratitude to God for His blessings, grace, and the presence of Christ in your life. Alam niyo, mga kapatid, ang expression of gratitude ay nakatulong sa akin sometime in 2009, no? When in 2009 I've got a kind of experience when I was so stressed, no? Ako po'y sobrang na-stress, mga kapatid, at dumarating lang sa akin ang tinatawag na anxiety, no? Na hindi ko naman pinag-iisipan. Bigla lang akong kinakabahan, tapos bumibilis yung heartbeat ko. Umaabot ako ng around mga 110, no? Heartbeats per minute. Tapos abot-abot yung paghihinga ko na hindi ko maintindihan kung ano ang pinagmulan kasi wala naman akong iniisip na iba, mga kapatid. No? Then I sought rather the counsel of Dr. Fabilia. No? Si Dr. Fabilia was then the dean of the graduate school ng AUP, and I was also in that time in AUP. I was working in the graduate school as a graduate assistant for public relations. Then yun lang po ang sinabi ni Dr. Fabilia, na try to be grateful, to express your gratefulness to God on the many things that He has done for you. Pasalamatan mo ang Panginoon and make it a part of your life, yung tinatawag expression of gratefulness. So yun po ang sinunod ko, mga kapatid, no? I established a habit of reflecting on God's graciousness, on God's blessings. Then in a few months, I was able to recover sa aking almost siguro, it was almost on the verge of depression. Pero I still call it as severe anxiety na aking naranasan. So I just kept on thanking God of all that He has done, of the gifts that He has given unto me. Then I saw the wonders of reflective gratitude. At ako po, mga kapatid, ay gumaling doon sa aking karamdaman na iyon. Pag umaatake yun sa akin, mga kapatid, takbo agad ako sa AUP clinic. Doon ako nagtatambay. Kasi kung ano man ang mangyari, at least andoon na ako sa clinic. Kung minsan, pinapatulog na lang ako ng mga nurses doon na sa vacanting room para lang makapag-rest. So, walang bayad.
Mga mababait naman yung mga nurse. Hindi naman ako nagpapa-admit doon. Yun lang, parang I feel comfortable pag nandoon ako sa AUP clinic. Sabi ng isang nurse doon, sabi niya, Pastor, remember na wala daw po, ang sabi niya, wala daw pong namamatay sa sakit. Ang ikinamamatay ng tao ay stress. Yun po ang sinabi niya. Hindi ko talaga makalimutan yung sinabi niya. Hindi mamamatay yung tao sa kanyang sakit, kundi dahil sa kanyang stress, sa kanyang worry na siya ay may sakit. No? So, pag nandun ako, maya-maya, nare-relieve na ako. Kung minsan natatagalan, doon ako natutulog sa clinic. So, pero yun po, balik-balik lang. Balik-balik lang din po ako sa clinic. Pero nang i-practice ko na itong reflective gratitude, mga kapatid, ay talaga pong gumaling po ako, mga kapatid. And the syndrome, no, yung bigla lang kakabahan, nag-aagaw yung paghinga, ang taas ng heartbeat, no, ay biglang biglang nawala. Hindi naman biglang nawala siya. Biglang darating, pero nang nag-practice na ako nito, mga kapatid, gratefulness, expression of gratefulness, ay gumaling po ako sa aking anxiety. So ito po i-share ko sa inyo, mga kapatid, as one of the ways na maging part ng ating devotional life. Okay? So ito pong sinabi ni San Pablo, no, sa Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Jesus Christ. You see, we need to give thanks to God. And if we make this as our habit, ay malaki po ang may tutulong nito upang ma-overcome ang ating mga worries and stresses in life. Number 7 is to experience the power of His Word. So, in experiencing the power of His Word, mga kapatid, ay kailangan natin na magbasa sa kasulatan. Dahil ang pagbabasa ng Biblia ay kapart po siya ng ating devotional life, no? Yung tinatawag practices, okay? So marami sa atin ang nag-share noong last Wednesday tungkol sa pagbabasa ng banal na kasulatan, no? So when we incorporate readings from the Bible or other Christian spiritual literature that align with our beliefs, ay nagkakaroon tayo ng experience of power, no? Karanasan ng kapangyarihan. Nafi-feel natin na tayo po ini-influensyahan ng salita ng Diyos. Reflecting on biblical teachings can provide inspiration, guidance, and deeper understanding of your Christian faith. Bakit po? The scripture is powerful both for defense and offense to defeat the enemy. Kung nandito kayo nung one of our sessions, sinabi ko po sa inyo na ang espada or the sword is hindi lang po siya pang opensa, siya din po ay pang depensa. Okay? So, the function of the word is to defend yourself, ay ginagamit sa pagsangga, ginagamit din sa pag-offense sa kalaban, no? So, yun po ang ginamit ni San Pablo na metaphor, no, of the spirit, no, of the word of God, no. So
sa ating sa ating pag-aaral na ito ay hindi natin hindi natin we do not yung hindi natin ano bang term nito sa Tagalog isa sinaalang-alang, no? We just take for granted the power of the Word of God, no? Kasi ang sabi ng Book of Hebrews na ang salita ng Diyos, no, the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So that is how powerful is the Word of God, and we need to experience it. Last time, we emphasized that we have to live the Word of God. We need to be a doer of the Word. At yun din po ang ibig sabihin ng experiencing the power of the Word. Okay? So, okay. Correctionan natin ito pa rin ulit. Number 7 nalagay dito. Okay. Okay, number 8 tayo, no? Is adapt and evolve. Okay, be open to adapting your Christian devotional routine as your journey unfolds. Your needs and preferences may evolve over time, so listen to the guidance of the Holy Spirit and adjust your practices accordingly. Pag mayroon tayong routine, mga kapatid, na paulit-ulit, dumarating ang panahon, nagiging boring na rin po, no, yung routine na ating sinusunod. So there needs to be adaption, no? Adaption. Ang word na adapt ay iba po siya sa adopt, no? Baka ma-confuse kayo. Ang adopt na ADOPT ay yung paggamit nito, no? Paggamit. Yung adapt naman na ADAPT, ang ibig sabihin niyan, that is a sort of tailoring, no? Tailoring na our usage, no? Our employment of the devotional practices that we do. So we adapt, then we evolve. Yun po ang ginawa ko, mga kapatid. Dati meron akong isang paraan ng isang routine. Actually, when I wake up, meron akong mga affirmations, no? Then after some time, pinalitan ko naman ng ibang practices sa aking devotional routine, at meron akong medyo mahaba-haba na meditation sa pamamagitan ng mga gospel songs. Then that is how devotional life evolves, no? Devotional private prayer evolve. So nasa inyo po 'yan, mga kapatid. Kung nakikita ninyo na parang hindi na po siya exciting, hindi na po siya parang hindi na po siya buhay, parang a sort of abnormality na lang yung ginagawa ninyo, try to evolve, no? And then adapt your routine, your practices para maging lively uli, maging buhay uli ang inyong devotional life. In Isaiah 43 verse 19, sa New International Version, sinasabi, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." You see how God shares innovativeness. Tayo po, kailangan po nating maging innovative din, no? So, adapting and evolving in our practices of devotional life ay
makakatulong upang maging dynamic ang ating life bilang mga Christians. The number 9 is the practice of Christian compassion and forgiveness. Hindi lang po tayo humihingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa Panginoon, kundi dapat willing din po tayo magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. We extend Christian compassion to ourselves, and not only to ourselves, but also to others. Of course, we forgive ourselves for any shortcomings. Yung hindi tayo makapagpatawad ng ating mga sarili, mga kapatid, dahil sa ating mga failures, dahil sa ating mga kapakyasan, kung sa Bisaya pa, dahil sa ating mga kabiguan, no? Ay tayo po ay madi-depress, mga kapatid. We will fall into a severe worry and stress that will lead to depression. And you know, depression is the number one cause of or instigator of suicide, no? But when we be able to accept ourselves, when we are able to forgive ourselves and believe that we can bounce back sa ating mga failures, sa ating mga kabiguan, ay yan po, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng panibagong pananaw sa buhay. No? A new perspective, a new outlook, a new inspiration. It will reignite our passion. Ako'y natuwa doon sa mga ating ginawang report sa ating klase, sa ano bang klase yun? Sa spiritual resilience, no? Sa ating subject sa Masters of Divinity, no? Nasa spiritual resilience ay kapart doon ang tinatawag na managing failures, no? Managing failures, how to manage our failures, how to be able to bounce back dahil may mga failures na hindi mo mapigilan, no? So napakaganda po na ating discussion sa subject na yun. Iyon po din po ay ang emphasis dito sa ating number 9 na maging marunong tayong magpatawad sa ating sarili. Dahil hindi naman po tayo perfect, mga kapatid, no? We sometimes fall, we stumble, no? So, when we learn how to forgive ourselves and also learn to forgive others, ito po ay napakaganda. Sabi rito, when you approach your Christian spiritual journey with a gracious and forgiveness exemplified by Jesus Christ. This may not be totally private, but it is interrelated to your private devotional, without which your spiritual devotion will simply come to naught. Okay, so if we learn to forgive ourselves, we step up in our Christian experience. And when we learn to forgive others, we step up all the more. Bakit po? Hindi naman pwede, mga kapatid, na hindi tayo magpapatawad sa mga nagkakasala sa atin, no? Kasi yun po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang itinurong pananalangin. Forgive us of our debts as we forgive our debtors. So yun po ang itinuro sa atin ng Panginoon. In Colossians 3:13, the Apostle Paul says, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. So napakalinaw po ng response ni
Apostol Pablo sa turo ng Panginoon mismo, no? Maybe at this point in time, mga kapatid, hindi pa nasulat na yung the book of Matthew, na-record na po yung the Lord's Prayer ng Panginoon, malamang hindi pa yon nabasa ni Apostol Pablo. Kasi ang Biblia naman sa panahon ni Apostol Pablo ay yung yung Old Testament. So wala pang New Testament. Sa makatuwid, wala pang the book of Matthew. Pero bakit ang sinabi ni San Pablo, as the Lord forgive us, di ba? No? Ibig sabihin, ang doktrina, ang turo ay nagpapatuloy hanggang sa panahon na ito by the so-called by the word, no? By ang tawag nito. Sabihin na lang natin tradition, no? By tradition na ang Diyos nagpapatawad, dapat tayo din ay marunong magpatawad. Okay, so number 10, seek Christian guidance to a double yung number. Okay. This still remains true in our Christian life. No one is an island. No one stands alone. If you have uncertainties in your Christian spiritual journey, seek guidance from Christian leaders, mentors, or chaplains. So tayo po ay encourage na humingi pa rin ng counsel, no, mula sa iba, lalo na sa mga godly leaders. That is a sign of humility, no? Pagiging mapakumbaba. Dahil ito po yung sinabi ng wisest king, no, the ancient East, no? For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. No, when we talk about advisors, ito po yung mga godly people, no? Hindi po yung mga sinasabi ni Psalmista David na scornful, no? So hindi po tayo doon kasi ang sabi niya sa Psalm chapter 1 verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seats of their scornful. But his delight is the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Kaya itong sinasabi dito, mga kapatid, many advisors, ayun lang pong hindi categorized as scornful, hindi categorized as ungodly, na mga mali-mali naman ang mga pinagsasabi. Okay? Seek Christian guidance. Alright, so dyan po nagtatapos ang ating emphasis on personal prayer devotion. Let's go to our reflection time. Okay, ang ating reflection, mga kapatid, is on this question. Have you ever heard of the statement, the power of gratitude? What did it do to you? Or what did it do to your life? No? Ano ang nagawa nito sa buhay mo? Okay, ako yung nag-share sa inyo, mga kapatid, kanina on the power of gratitude. Baka mayroon pang 1 or 2 dyan na nakaranas kung paano ang pagiging mapasalamatin, no, na nakatulong sa inyong buhay. At ang pangalawa, why should you forgive others of the wrongs they have done to you? Okay, so let's stop the screen sharing and let's go to the sharing time.
Okay, so ano po? The power of gratitude. Meron po bang magpapatotoo dyan, no? Para hindi lang ako yung isa na nagpatotoo on the power of gratitude. Kundi meron ding makapagsabi na talaga nga pong nakatulong and expressions of gratitude upang ang kanilang buhay ay mailigtas sa tinatawag na pagiging so stressed and the possibility of experiencing depression in their lives. Okay, meron pa akong gustong mag-share. Taas lang po ang kamay. Okay. Si No? Sister Minel po. Miss Sister Minel Bahoyo po. Okay. Sister Minel, go ahead. Good evening, Doc, and good evening sa lahat. Praise God po sa mensahe ng Panginoon sa atin tonight. And it's really timely, the message. Very fresh experience sa akin today. But prior to that, allow me to uh, sabihin yung anong nangyayari, but anong nangyayari today na related sa topic natin. Kasi this morning, pinatawag ako ng boss ko. So, bago nung message na yon, na-inform na niya ako last February kasi marami na akong absences ba na importante naman na absences, like yung nag-bedridden yung mother ko, pinauwi kami lahat ng tatay ko. So, ng ilang days, tapos yung few months later namatay yung nanay ko, bumalik naman ako ulit sa Pinas. And then after that, last year we celebrated our New Year sa Pinas din ulit kasi pinapauwi kami. And this February, nitong month ng February, hindi ko maintindihan talaga yung pastoral ordination ng asawa ko na kailangan kami mag-attend. So, noong February, nung nagpaalam ako, sabi niya, Mimi, we're not sure if we're gonna renew your contract this year kasi ang dami mo ng absences, ganon. So, for me, hindi naman talaga nila maintindihan lahat ng mga yung halimbawa, hindi lahat ng mga Thai makakaintindi na for your family, hindi nila maintindihan lahat yun. And so, this morning, kasi pinatawag ako magre-renew na kasi ng contract kasi March na. So, yun nga, kinonfirm niya kanina na my contract will not be renewed this year. And so, instead of, yung bang sa message ba na ano ako, kasi nga, hinanda ko na yung sarili ko sa, instead of na sad ako, I really praise God kasi binigyan ako ng ng joy, like yung sa heart ko ngayon. I'm looking forward to the exciting moment again kung saan ako dalhin ng Panginoon. And yung sasabi nga ni mo, Doc, na it should be in the biblical principle. Kasi lagi kong sinasabi sa mga anak ko na we have to rejoice always, pray without ceasing, and be grateful in all circumstances kasi ito po ang will ng Panginoon sa atin. So yun, kanina, in-inform ko sila kasi I told them that I praise God kasi binigay niya tong work sa akin. Pero I'm still praising God kasi hindi ako na-renew. And looking forward to what's next, what's ahead of this year. So sinabi ko sa kanila na always remember na kailangang we have to rejoice, we have to be grateful in all circumstances. Kasi at kanina nag-usap kami after we talk, yung sa boss ko, pinasalamatan ko siya sa nung pagtanggap niya sa akin. I don't have ill feelings to her. Sinabi ko nga sa kanya, I'm thankful kasi naintindihan mo ako. And after that, I hug her and I told her, can we still keep in touch kasi sometimes nagsisend ako ng message sa kanya ba about sa Panginoon. So, sayang naman noon. Ma-share ko din sa kanya if hindi ko na siya pansinin. So, I'm thankful to God that this message tonight is ni-remind ako ulit ng Panginoon na, be grateful kasi lahat ng bagay happens for a reason and a purpose in God's time, in God's will. So, thank you, Doc, and thank God for sharing this message. Na I hope is also a yung
ligon ba? Hindi matibay na ano natin na matibay na sandigan natin, hindi yung yung message po ng Panginoon na sandigan natin na be grateful. Kasi siguro kung hindi ako nagpapasalamat, ay maybe nag-worry na ako kanina or na-stress na ako or ganon. So, pagpasalamat ako sa Panginoon sa joy na binigay niya sa heart ko na ngayon parang excited ako sa next. Excited, hindi talaga parang excited ako what's next for this. Ganon po. So, thank you po. Okay, so maraming salamat, no? Yung excited ka palagi kung ano ang leading ng Panginoon ay yung pinapakagandang karanasan, mga Opo. kapatid. Mayroon mang mga katulad ng nawalan ka ng trabaho, no? Pero parang wala kang worry, no? Kasi po yung yung na-entrust mo yung sarili mo sa Panginoon ay talagang panatag ka, no? Ay napakagandang karanasan po 'yan, mga Yes kapatid. po. Salamat, Sister Menel, for sharing. Meron pa bang gustong mag-share dyan? Sa taas lang po ng kamay. Dr. Raja, ako po. Okay, si Elder Willie po. Elder Willie, Opo. pwede ka pong mag-share. Opo. Marami akong karanasan, mga kapatid, regarding sa power of prayer. Tsaka pero ang kukwento ko po sa inyo, yung aking karanasan bilang isang LE. Yan. Alam niyo po, after a year of baptized in Seventh-day Adventist, I choose literature ministry sa Southern Luzon Mission. And we moved to place town to town, city to city. Yan po yung nangyari sa amin. Together with my children, together with my wife. Kasi husband and wife kami. Alam niyo po, Doc Raja, tuwing maalala ko to, hindi nawawala sa akin yung pasasalamat. Kasi umalis po kami sa tahanan namin sa Camarines Norte. We moved to Daet. Then we moved to Camarines Sur. At doon nagpaikot-ikot na kami sa buong Camarines Norte and Camarines Sur, as well as Rinconada, Partido. Sampo. Siguro kung kukwento ko po ito, magtataka kayo. Kasi umalis po kami sa aming bahay na may bahay kami. Hindi naman kami nagugutuman. Although ang trabaho ko, gold panning noon. Nag-isip po ako na mapalitan yung work namin as a literature evangelist. Umalis po kami sa aming bahay na 50 pesos lang ang pera namin. Sa lilipatan namin, mangupahan kami. Kakain pa kami. Dala ko ang mga anak ko. Mahirap talaga isipin na kung paano pagkakasyahin yung aming daladalang pocket money. Sabi nga po, pero magtataka po kayo, hindi kami pinabayaan. At paglipat namin po sa Sur, nakapag-aral pa sa church school yung mga anak ko. Ayan. Nagpalipat-lipat na po kami hanggang sa mapunta kami na Rinconada, Partido. May isa akong karanasan doon na talagang hindi ko makakalimutan. Yung buhi. Nawalan ako ng biyahe. Papunta sa Iriga City, pabalik na Iriga City. Alam niyo po, prayer lang talaga. Prayer. No man's land na sa Iriga, sa bundok ng Iriga at saka sa boundary ng Buhi. Pero ang sabi sa akin, naubusan po ko ng biyahe, maglalakad ako papuntang Iriga, which is 4 or 5 kilometers na ahunin, tsaka lusungin bundok po eh. Alam niyo po,
may nagsabi sa akin na, alam mo ba na no man's land dito ngayon? Ay, hindi ko po alam. Saka ba galing? Galing po ko sa Buhi. Isa po kong literature evangelist, pinakita ko yung ID ko. Maglalakad ka, delikado ka dyan, baka mapatay ka. Kasi, pag nakita ka ng sundalo dyan, akalain nila NPA ka. Pag nakita ka ng NPA dyan, akalain nila sundalo ka. Kinakain dyan, 3 ang ID mo. Eh, nung umalis po ako ng Iriga, hindi pa siya, hindi pa siya, pwede pa siyang dumaan. Pero pagdating ko ng Buhi, no man's land na. Yan. Alam niyo po, sabi, sige, pararaanin kita, ha? Pero wag kang mangangaral dyan. Kasi, NPA yung nakakita po sa akin, eh. Kung sundalo nakakita sa'yo, dedo ka na ngayon, tigbak ka na. Sige po. Pero alam niyo po, habang naglalakad ako, pag may nakikita kong bahay, nag-iiwan ako ng leaflet. Yan. Nag-iiwan ako ng leaflet. Hanggang sa makaabot ako ng 9 p.m. Umalis po ako ng 4 o'clock sa Buhi. Nakarating ako ng 9 p.m. na, Iriga na pala ito. Ayan. Alam niyo po yung power of prayer, napakaganda po eh. Na po, hindi kami pinabayaan hanggang sa ngayon. Kasi yung mga anak ko nakatapos lahat ng kanilang mga kurso sa pamagitan ng powerful prayer. Wala kaming na magandang trabaho ng aking may bahay. Opo. Nag-cater lang kami at naging chef po ako sa Enterprise Center. Sineserve ko doon ay 4th floor hanggang sa matapos yung anak ko. Yung pong pangalawa naman po, sabi nga po, the powerful prayer na hinihiling natin sa Diyos, sabi nga ni Pablo, siya rin ay nanalangin. Ang sabi po doon sa atin sa pag-aaral, si Pablo, may tinik. Sa ganyang pagiging tingin sa rosas, siya ay may tinik, gawa ni Satanas. Pero patuloy siya sa kanyang pagbibigay ng pabalita. Kahit saan siya mapunta, kahit sa loob ng bilangguan, patuloy ang kanyang po. Ngayon po sa pangalawang tanong, ang sabi po sa 13, be with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Ang sabi po sa 14, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which bind them all together in perfect unity. Ang sabi po sa atin, ano ba ang tinuturo sa atin ng mga verse na yun? Sabi po, tinuturo sa atin ang verse na yun na tayo ay maging positibo. Sabi gano'n, positive trait believers ought to express towards each other. Ang sabi po gano'n, bearing with one another, believers are family and should treat one another with kindness and grace. Salamat po. Okay, maraming salamat. So, ayan, no? Talagang napaka-powerful ng prayer, mga kapatid. Now, meron bang gustong mag-share about forgiveness? Yung po bang may naranasan ba kayo na parang ang hirap makapag-forgive? Pero after some time ay na-forgive nyo rin ang nagkasala sa inyo. Hindi na kailangan i-mention yung tao na nagkasala sa inyo, mga kapatid. Buti naman at wala sa inyo ay nagawan ng mga ng mga pagkakamali ng ibang tao, no? Napakaswerte nyo naman, mga kapatid, no? At nobody has wronged you. Okay? Sobrang blessing na po yan na nobody has wronged you. Sa akin, mga kapatid, marami eh. Okay. So, kayo po wala, no?
Doc, magsasalita na ako. Okay, so Sister Versley. Hindi, ako yun, Doc, Carmen. Okay. Kala Carmen. nyo, i-reveal ko na po yung totoong si Carmen. Si Carmen po kasi talaga, ito po yung pinakamasamang ugali ko po. Alam ko na, inaamin ko naman po sa sarili ko eh. Kasi, eto nga, anong linggo ba? Nung linggo, sinabi ko naman po ito sa isang kapatid. Pero pumunta siya rito, nagsusorry. Sabi ko, ako kasi yung tao po kasi talaga na 100% akong magmahal. Kung ano yung nakikita nyo, kung okay ako na nakikita nyo, okay yung pakikitungo ko, 100% yon. Tapos kapag nasaktan naman ako, nagtampo ako, 100% din kasi yun. Matagal ko na po itong struggle. Kasi ako po yung taong, ewan ko ba, sabi nga po ng anak ko, si Gali, Mami, ayaw kitang gayahin. Masyado ka kasing mabait, nagpapaloko ka lang, sabi niya ganun. Kaya lagi kang niloloko, masyado kang mabait. So kapag naloko na ako, ginawan na ako ng masama, nung ginawan ko ng mabuti, talagang nasasaktan ko talaga ako. Tapos parang ang hirap-hirap kung ako pati yung na-stress, tuwang-tuwa yung gumawa sa akin, Kasi nga, yung 100% na ibinibigay ko. So, pero din, hindi mo na kailangan kasing mag-sorry sa akin naman. Lang. Tinutulungan ko rin po yung sarili ko na anuhin na rin, i-adjust yung sarili ko through prayer na rin na maintindihan ko siya. Actually nga nakatulong po sa akin tong ko dito talaga sa school na to. Siguro kung kung may LCMBSI ako nakilala mas maaga. Siguro hindi ako ganito katanda ngayon. Diba, ang dami ko ng uban. Kasi, yun nga, dinadamdam ko po yung mga tao na, lalo na yung binuhusan ko ng lahat, na yun, yung pagmamahal, yung atensyon, bigay dito, kahit mawalan na ako. Tapos, gagawan pa ako ng yun, wala na akong nagawang mabuti. Pag okay na sila, mas nasasaktan talaga ako doon. Talaga, kailangan mo po talagang ihingi sa Panginoon. Yung lagi ko rin namang yung pinagdadasal ko po yun. Sana maturuan ako na unawain yung taong yun. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mapatawad siya. Kasi alam ko naman po na yun nga, the Lord, yung prayer. Paano pa tatanggapin paano pa ako mapapatawad? Ako nga hindi marunong magpatawad. So, lagi ko pong ipinagdadasal na yung nakalimutan ko yung sama ng loob ko. Pag naman na, nakakalimutan ko naman na ayos na naman. Kaya nga lang kapag ayos na naman, gagawan na naman ako ng hindi maganda. Kaya siguro nga, sa bagay, lagi naman na pong sinasabi ng asawa ko, di ba chaplain ka na? O di, nakakapagpabuti po talaga ng yun, ng pakiramdam. Ayaw nga pala, chaplain na ako, bakit ako mag-a-attitude ng ganito? Tapos na yung pong yung subject po natin ngayon na gustong-gusto ko yun. Yung resilience ng pagiging chaplain. So, makaka-survive. Yung kumbaga nakakapag ng sarili, ng pagkatao po talaga. Hindi lang po sa prayer, yung na rin, ko na rin yung pag-aaral po na ko po dito. Sabi ko nga, nung linggo, nung may pumunta rito, yun naman ay humihingi ng sorry. Sabi ko, at tama-tama po noon may klase tayo.
nagkaklase si Bursley. Sabi niya, mag-aral ka rin dito para maano mo, ma-overcome mo din yung mga, yung kasi pabigla-biglang nagsasalita. Sabi ko nga less talk, less mistake. Kaya wag kang mag-aano ka agad, maglalabas ka agad ng salita. Kung yung sa tuldukan mo na kaagad, wag nang marami pang marami pang sinabi kasi lalong mapapasama, sabi ko. O, yun lamang po. Ako pala yung mas maraming nasabi ngayon. Okay, maraming salamat, ma'am, sa iyong Akong mag-voice. maraming salamat sa inyong karanasan, no? Okay. Last, mga kapatid, si kapatid na Roland. Kapatid na Roland, go ahead. Ako po, Doc, si Amy. Sister Amy. Ako lang sa salita. Sa aking experience, yung forgiveness and i-share ko lang na yung someone was hurting me, pero I don't know if she knows that I was hurt. No, nag-Thanksgiving kami sa church. Then, nangyari kasi yun dahil nag-wait ako na meron kasi nagbigay sa one of the member of our church, nagbigay ng apple, orange, sa fruits sa church. Tapos, it was distributed at 12. Malapit na mag-midnight. Tapos, yung mabigyan ako. Tapos, meron kasi kumanag. So, nilapitan ko na lang church. Humingi ko ng tutas. Tapos, in church na, you just, lahat tayo gusto na uuwi. Medyo nagka-problema ang signal mo, Sister Amy. Hindi ka na marinig. No? Okay, anyway, at some other time, pakinggan natin uli ang iyong testimony. Siguro next Wednesday dahil medyo wala-wala ang imong signal, no, diha. Okay, pero daghang salamat gyapon sa imong attempt na share sa imong testimony o pagpamatuod. Ngayon mga kapatid, ibigyan na natin ang panahon sa ating presider para doon sa sunod na part ng ating program. Siguro wala na rin signal. Ngayon po ay darako naman tayo sa ating pong Thanksgiving and prayer request na gaganapin po naman ni Ma'am Shiba. Maraming salamat nga po sa magandang mensahe ni Juk Raja. Okay, bigyan na natin ang
panahon kay Ma'am Sheva. Ma'am Sheva. Nawalan. Evening po. Okay. Hello. Naririnig niyo po ba ako? Yes, Yes po. po. Okay, so good evening everyone. Thank you so much Doc Raja sa isang magandang mensahe po na narinig po namin ngayon. Thank you for being God's instrument po in sharing those words na kung saan it makes us more effective po as prayer warriors. Pasensya na po. Yung pamangkin ko po yun. Meron po ba tayong mga prayer of thanks po? Bali pagpapasalamat po sa Panginoon na pwede po nating i-include po sa panalangin natin? Ako po, ma'am. Yes po. Ano po yun? Prayer of thanks lang po yung apo Yes ko namin. Nauwi na dito sa amin sa Diliman. Yung apo. Last week. Opo. Hello, ano po yun, ma'am? Naiuwi na po sa amin sa Dilasag from Kapan. Sa puso, yung nanay. Opo, prayer of thanks po namin yun. Tud po yun eh. Unang apo namin. Apo niyo po? Opo, anak ng pamangkin. Opo. Bali, nakauwi na po siya. Nakauwi na. So, ano naman, kumbaga, anak, although may sakit sa puso yung nanay. Opo. Okay po, sige po. Meron pa po ba? I-continue ko lang po yun. Kasi nawala yung signal, sorry. Ano pa po yung prayer of thanks niyo po? Meron pa po ba? Prayer request? Pwede pa? Mag-prayer request? For pasalamat pa po tayo, ma'am. Meron po ba Okay. kayong gustong ipagpasalamat? Good health. Good health. Okay. Good health. Ano pa po, meron pa po ba? Kung wala na po, proceed po tayo sa prayer requests. Meron po bang prayer request? Meron po. Yes po. Ano po yun? Request, ma'am. Yun pong evangelistic effort namin dito. Request ko po na yung ano po yun, sir? ng kapatid ko, si Dimisoyong. Saglit lang po, ma'am. Sir, ano po yung prayer request mo po? Yung ongoing na evangelistic effort namin po dito sa Zamboanga City ngayong week. Okay, ongoing evangelistic efforts sa Zamboanga. Opo. Thank you. Sige po. Yun kay ma'am. Ano po yung prayer request mo po, ma'am? Po, repatriation. Repatriation. Ano po yun, ma'am? Repatriation. Yung repatriation. Ma'am, medyo yung scratchy po kasi. Ma'am, pasensya na po, hindi po kita maintindihan. OFW kasi yung kapatid ko, OFW. Opo. I-chat ko na lang po. I-chat ko na lang. Sige po. Meron pa po bang prayer request? Hello? Yes po. Repatriation po ng sister ko, si Ludmay Soyom. Repatriation? Yes po. Okay. Ludmay Soyom.
Ludimay. Okay, oo. Okay. Meron pa po ba? Ma'am Thank Shiva, you. Po? sinend ko po yung prayer request sa chat box po natin. Okay, so let me check. Okay, outpouring of the Holy Spirit. Okay, kung wala na po, pwede na po ba tayong let's proceed na po sa ating panalangin. Okay na po ba? Okay. So let us put ourselves in the holy presence of the Lord. Let us pray. Our most gracious, kind, and loving Heavenly Father, you are the creator of the heavens and the earth, the owner of our borrowed lives, and the source of every blessing we receive every day. Father, we humbly come before you this very moment with full of adoration and reverence for your greatness and love. We confess our shortcomings and sins, and we are seeking for your forgiveness and mercy, Lord. Father, thank you for your endless grace and blessings, both seen and unseen, for your divine providence that you shower upon us each day. We also thank you, Lord, specifically for these blessings, for the grandchild of Ma'am who's finally home, for the good health of every one of us, Lord. Thank you so much. And Lord, we humbly ask for your healing touch upon those who are sick, may it be physically or spiritually. We pray for your guidance and success in our work and in our studies, and for the success of this service, where those words we heard through your instrument, Duk Raja, may those words be digested and help us become your warriors of prayer. Lord, we humbly present our supplication, the requests of thy people tonight. We pray for the success of the ongoing evangelistic effort in Zamboanga, the repatriation of Sister Ludimay Suryon. We also pray, Lord, for the outpouring of the Holy Spirit. Oh God, there's still a lot of peace that I do not know every word, Lord, but you know our hearts. I cannot enumerate all of them, but I know you know exactly what our hearts are pleading for. Lord, grant us strength, wisdom, and perseverance to fulfill your will and spread your message of love and salvation. All of these things I thank, pray, and hope to receive in the loving name of Jesus. Amen. 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 So, sa pagtatapos po ng ating programa, gabing ito, ay nihiling ko po si Ma'am Menel Bahuyo para sa ating pong pagtatapos ng panalangin po. Pray po. Galaygan nga Diyos, tag-iyas amo mga tagsa-tagsa, kakinabuhi. Pasalamatan na ko Ginoo ang imuhang walang espiritu nga nagiya ka namo sa tibok adlaw. Nga sa amo mga desisyon, sa amo mga ginambuhat, guided with you. O salamat sa amhan, sa maayo nga panglawas. Salamat pod sa tanan nga mga panalangin nga dili na mo ma-count today. O salamat sa amhan for sending Doc Raja nga imo kaming gi-enlighten tonight sa imong mensahe nga amo ag yung ma-practice kanunay be grateful and gratitude, the attitude of gratitude diya sa imuha in all circumstances nga maabot sa among kinabuhi. Salamat usab for teaching us na amo mga prayers will be rooted in your biblical principles. O ang salamat usab amahan for
for admonishing us to forgive ourselves and forgive others. Amahan, akong giampo o gihangyo ang imo ang mga manlunda sa pag-uban sa among pagtulog karong kagabion. Tabangin kami, Amahan, nga we will be at peace. And please, kuha ang among mga stress, among mga anxieties, that leads also into depression. Sa unsa pa man mga worries nga naa ka na Amahan. Protect also our family members nga girepresentahan sa matag usa ka namo. O hinaut, Amahan, nga ikaw magapanalangin pa niini nga platform. We will be learn more about your characters and amo yung mapalig-on ang amo ang pag-alaga diha kanimo while waiting for your soon return. Salamat, Amahan, for the outpouring of the Holy Spirit nga kami matutom diha sa imuha o among makinabuhian ang righteousness ni Kristo nga gi-impute ngani sa among kaugalingon. Salamat, Amahan, nga ikaw magatubag sa ako mga pag-ampo. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong paggiya, sa pagtudlo. Salamat sa mga dagko ug sa gagmay mga pagsulay nga niabot sa among kinabuhi na kami nakalig-on sa among pag-alagad diha kanimo ug iyan manusab nakahinuklog kami kung asa man kami nakasala diha kanimo. Salamat nga ang among worship tonight, ang among mga pag-ampo, among mga pagkanta, kini kahimutan sa mga tubangan. In Jesus' name and the Holy Spirit, I pray. Amen. 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 Sarap makapakinig. Salamat po. Prayer Okay. ng Bisaya. Maraming salamat po sa lahat.